Nagsisimula ang pelikula kina John at Jane Smith na dumadalo sa couples therapy. Pareho nilang sinasabi na nasa 8 sila sa scale ng kasiyahan. Pero puno ng passive-aggressive na tensyon ang silid. Iniiwasan nilang sagutin ang mga tanong tungkol sa kanilang love life, kaya tinanong ng therapist kung paano sila unang nagkakilala. 5 o 6 na taon na ang nakalipas sa Colombia habang hinahabol ng mga pulis ang isang Amerikanong pinaghihinalaang kriminal. Nasa bar si John nang makita niyang pumasok si Jane na hinahabol ng mga pulis. Kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na magkasama sila. Simula noon ay nagsimula silang magkasamang lumabas. At nagkaroon sila ng isang gabi ng matinding sensual na sayawan. Kinaumagahan, inakala ni Jane na isang one-night stand lang iyon. Pero laking gulat niya nang bumalik si John dala ang almusal. Pumunta sila sa isang peryahan kung saan ipinakita ni John ang husay niya sa pagbaril. Si Jane naman ayaw magpahuli at ipinakita rin ang galing sa pagbaril pero sinabing tsamba lang. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon at nagsimula silang mag-date. Sinabi ni John sa kaibigang si Eddie na si Jane ay may sariling IT firm at matagumpay. Akala ni Eddie masyadong mabilis ang takbo ng relasyon. Pero paliwanag ni John, in love siya. Sa kabilang banda, kilala ni Jane si John bilang isang matagumpay na contractor sa construction industry. At kahit nagdududa ang kaibigan niyang si Jasmine, nagpaplano na silang magpakasal. Makalipas ang 6 na taon, kasal na sina John at Jane at nakatira sa maganda nilang bahay sa suburb. Magkasundo sila pero may kakaibang tensyon at kompetisyon. Halimbawa, habang sabay silang umaalis papunta sa trabaho. Gabi na nang dumating si John sakay ng kotse, binigyan siya ni Jane ng matalim na tingin. Isinuot niya ang kanyang singsing at tiningnan ang lipstick mark sa kanyang kwelyo. Pagpasok sa bahay, ngumiti sila sa isa't isa. Palihim, pareho silang nagpapakita ng mga kakaibang kakayahan. Si John, nakakashoot ng bola nang hindi tumitingin. Si Jane, nakabalanse sa silya na parang isang eksperto pero biglang tumigil nang dumating si John. Kinagabihan, nakita ni John na may tawag si Jane at pagkatapos ay nagbihis. Pinaliwanag ni Jane na may crash server sa downtown at kailangan siyang umalis. Umalis siya at ilang sandali pa ay sumunod din si John. Dumating si Jane sa isang hotel kung saan inihatid siya ng mga armadong lalaki sa isang silid. Sa loob, may lalaking ngumiti habang lumalabas ng silid. Hinubad ni Jane ang kanyang coat at lumitaw ang suot niyang dominatrix outfit. Tinanong niya ang lalaki kung handa na ba ito sa kasiyahan. Samantala, dumating si John sa isang bar at kunwaring lasing na pumasok sa isang likurang silid. Doon, may mga lalaking naglalaro ng poker at may isang bakanting upuan. Pinaalis nila si John pero ipinakita niya ang isang bungkos ng pera. Napagtanto nilang lasing na lasing ito kaya pinayagang makisali sa laro. Nag-enjoy sila at nagtawanan habang naglalaro. Bumalik ang nawawalang kaibigan at agad siyang binaril ni John. Pagkatapos ay pinatay rin ni John ang lahat ng tao sa silid ng madali. Samantala, nakatali na ang lalaki kay Jane at akala niya ay masaya ang mangyayari. Ngunit bigla na lang, pinilipit ni Jane ang leeg nito at pinatay. Nagbihis si Jane bago pa man makahalata ang mga gwardya ng lalaki. Saka siya tumakas gamit ang grappling hook na nakatago sa kanyang handbag. Lumutang siya pababa at sumakay sa isang taxi. Pagdating niya sa bahay, muntik na siyang mabuko ni John pero agad siyang nakapagpalit ng damit. Kinabukasan, nagtungo si John sa kanyang toolshed kung saan may sikreto siyang safe house sa ilalim ng lupa na puno ng armas at pera. Pagkaalis niya, bumangon si Jane mula sa kama at ipinakita rin ang sarili niyang sikreto, isang taguan sa loob ng oven kung saan kinuha niya ang kutsilyo at baril. Pumunta siya sa kumpanya ni John na kunwaring construction firm pero sa totoo ay isang front para sa kontratang pagpatay. Samantala, nag-report si John sa kanyang mga employer at binigyan siya ng kontratang patayin si ADI, isang bilanggo na kilala bilang The Tank bago pa ito mailipat sa ibang kulungan. Sa downtown, dumating si Jane sa opisina ng kanyang kumpanya kung saan isang buong palapag ang nakalaan sa kontratang pagpatay. Doon, nalaman niya ang tungkol sa kontrata kay Tank at pinayuhan siyang unahan ng ibang grupo. Briefing agad si Jane ni Jasmine tungkol sa mga detalye ng misyon. Pumunta agad si Jane sa target na lokasyon kung saan nag-set up siya ng sensors at mga mina sa daan. Naghintay siya roon hanggang sa mapansin ang isang kotse na paparating sa disyerto habang tumutugtog ng malakas na musika. Tumumba ang isa sa kanyang sensors at na-activate ang mga mina. Si John pala ang nasa kotse, papunta rin para tapusin ang mission. Bumaba siya at kinuha ang rocket launcher sa likod ng kanyang
Sasakyan. Nang makita iyon ni Jane, agad niyang kinuha ang kanyang sniper rifle at binaril si John. Nakarecover si John at agad na gumanti gamit ang rocket launcher. Pumutok ng maaga ang mga mina kaya nakatakas si Tank. Kinuha ni John ang bala mula sa kanyang bulletproof vest at nakuha rin ang isang sunog na laptop mula sa pagsabog. Doon niya nakita ang taong nakasakay sa motor na tumakas. Maya-maya, kinausap ni John si Eddie at sinabi ang tungkol sa babaeng pro na bumaril sa kanya. Samantala, galit na bumalik si Jane sa opisina at hinanap kung sino ang lalaking iyon. Hinikayat siya ng boss niya na hanapin at patayin ang umatake sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanap ng impormasyon tungkol sa lalaki. Tinala ni John ang sunog na laptop sa isang tech expert na nakakuha ng kaunting detalye at billing address mula rito, isang lugar na pamilyar sa kanya. Pumunta si John sa nasabing building at nagmatsyag. Nang tingnan niya ang pangalan sa address, laking gulat niya nang makita ang pangalan ng kanyang asawa, si Jane. Sa itaas ng gusali, pinapanood ni Jane ang video footage ng lalaking umatake. Doon niya napansin ang isang bagay, habang umiihi. Ito, pinapagpag ang kanyang paa, isang gawin na si John lang ang gumagawa. Agad siyang kinutuban. Nagmadaling umuwi si John pero maingat na pumasok sa driveway. Palihim siyang pumasok sa bahay, subalit walang senyales si Jane. Bigla siyang lumitaw, mula sa kawalan, tahimik. Silang nagtitigan at nagsukatan ng lakas bago naupo sa hapagkainan. Palihim na itinago ni John ang kutsilyo sa kanyang jacket, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Si Jane naman ay kumuha ng kutsilyo para hiwain ang pot roast, pero nag-alok si John na siya na ang gumawa. Halatang kabado si John, pero pilit niyang pinapanatiling kalmado ang sarili. Sinasadya niyang ibinagsak ang bote ng alak na nahuli ni Jane, pero agad din itong nabitawan. Umalis si Jane sa bahay, kunwari, kukuha lang ng mga panlinis, pero agad namang kinuha ni John ang kanyang baril at nagsimulang hanapin si Jane. Nakita niya itong paalis na sakay ng kotse. Tumakbo siya sa mga bakuran ng kapitbahay para harangin si Jane, pero aksidenteng pumutok ang kanyang baril at muntik na itong tamaan. Sinubukan niyang magpaliwanag pero binangga siya ni Jane gamit ang kotse, dahilan para mapalundag siya sa ibabaw. Nito, tumalon si Jane mula sa kotse bago ito sumalpok sa mga palumpong. Nagpunta si John kay Eddie, gulat na gulat sa lahat ng nalaman. Ayon kay Eddie, alam na raw ni Jane ang lahat mula't simula pa at baka itinanim talaga ito sa buhay niya. Samantala, nag-uusap si Jane at Jasmine sa opisina tungkol sa susunod na hakbang. Ayon kay Jasmine, hindi naman talaga mahal ni Jane si John at kapag napatay na nila ito, ayos na ulit ang lahat. Kinabukasan, dumating si Jane at ang kanyang team sa bahay nila at nagsimulang halughugin ito. Tinatanggal nila ang mga gamit habang si Jane ay kunwaring walang pakialam kahit kinakalkal na nila ang mga ari-arian niya. Biglang dumating si John gamit ang isang kapitbahay bilang di nakakaalam na body shield at testigo kung sakaling makasalubong niya si Jane. Tumungo siya sa kanyang lihim na silid at nakita niyang ninakawan na ito. Wala na ang mga armas at pera. Samantala, sina Jane at ang kanyang mga tauhan ay sinusuri ang lungsod para sa lokasyon ni John, pero nakatanggap sila ng alert na nakapenetrate na ito sa kanilang building. Nag-utos agad si Jane at nagsimulang burahin ng mga tauhan niya ang kanilang mga system habang gumagamit ng grappling hook para makatawid sa kabilang gusali at makatakas. Tumakbo si John papasok sa gusali at nakita niyang tumatawid na si Jane. Nagbatuhan sila ng insulto bago tuluyang naghiwalay. Bumalik si John kay Eddie at sinuri ang mga nasunog na file mula sa opisina. Nakakita siya ng clue tungkol sa kinaroroonan ni Jane, kaya agad siyang pumunta sa isang gusaling nasa ilalim ng konstruksyon. Pumasok siya sa elevator pero bigla itong huminto. Narinig niya si Jane na nagsasalita sa kanya. Sinabi nitong umalis na siya sa lungsod kung ayaw niyang mapatay at babagsakin niya ang elevator kung hindi ito sumunod. Tinawanan ni John ang banta. Nagulat si Jane pero isa sa mga tauhan niya ang nagpabagsak ng elevator. Bumagsak ito sa lupa pero lumabas si Jane mula sa isang van at agad na tiningnan kung buhay pa si John. Laking gulat niya nang malaman na nasa ibang elevator pala si John. Labis ang pagkadismaya ni John sa pag-aakalang kayang siyang patayin ng sarili niyang asawa. Kinagabihan, nasa hapunan si Jane, umiiyak habang tahimik. Dumating si John at umupo sa harap niya. Habang nag-uusap sila, palihim silang nagbabantay sa isa't isa. Pareho silang may nakatagong baril na nakaturo sa ilalim ng mesa. Inanyayahan ni John si Jane na sumayaw. At habang sumasayaw sila, palihim nilang inaalis ang mga baril ng isa't isa at habang nagsasayaw,
Sinusubukan nilang alamin kung peke lang ba ang kanilang pagsasama, kung totoo bang may pagmamahal, o kung pawang pagkukunwari lamang. Umalis si Jane at umakyat sa itaas, pagkatapos ay pinasabog ang isang bahagi ng bahay, ginagamit ang kaguluhan bilang cover para makatakas. Sa labas, narinig ni John ang ticking mula sa kanyang jacket. Agad niya itong hinubad bago sumabog, nagnakaw, siya ng kotse at pareho silang umuwi sa bahay. Tinawagan niya si Jane at inamin dito na minahal niya ito mula pa noong unang pagkikita. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Jane. Sinabi nitong isa lang siyang target. Negosyo lang lahat ito. Pagdating sa bahay, binangga ni Jane ang sasakyan ni John at agad na pumasok sa loob. Palihim namang dumaan si John sa bahay ng kapitbahay at sinilip si Jane na armado ng rifle habang nag-iinspeksyon. Nakapasok si John sa bahay, dumaan si John sa bintana at kinuha ang baril na itinago niya sa loob ng bahay. Nagsimula siyang hanapin si Jane pero sinalubong siya ng putok ng shotgun. Nagkaroon ng matinding barilan sa loob ng bahay. Sirang-sira ang lahat ng gamit. Naipit si John kaya pinutol niya ang gas lines at nagpasabog, lumikha ng malakas na pagsabog. Nang madisarmahan si Jane, nagsimula silang magsapakan. Nagbatuhan ng katawan, sinaktan ang isa't isa ng marahas. Pareho silang bugbog sarado hanggang sa magkaharap sila, parehong may baril. Pero ibinaba ni John ang kanyang baril dahil hindi niya kayang barilin si Jane. Doon nila na-realize na baliw silang in love sa isa't isa. Agad silang naghalikan at nagtalik ng kasing intense ng laban nila kanina. Kinagabihan, nasa bahay si Eddie nang makatanggap ng notification, may $400,000 bounty na sa ulo ni na John at Jane. Kinabukasan, tinangka ni na John at Jane na magluto ng almusal sa wasak na kusina. Masaya silang dalawa, nakangiti, at tila tunay na masaya sa isa't isa. Ngunit sa labas, dumating ang isang postal truck. Pero hindi ito para maghatid ng sulat, kundi ng mga bala. Biglang may mga smoke grenades na pinukol sa bahay, sinundan ng mga laser na nag-i-scan sa loob. Agad silang tumakbo papunta sa basement at kinuha ang kanilang mga sandata. Narinig nila ang mga yabag sa itaas at biglang may bombang bumagsak sa basement. Halos hindi sila nakaligtas, pero nakatakas sila bago sumabog ang buong bahay. Ninakaw nila ang sasakyan ng kapitbahay at tumakas. Hinahabol sila ng mga hitman, nagpalit sila ng pwesto, si Jane ang nagmaneho, si John ang bumaril. Habang nasa gitna ng habulan, inamin ni John na minsan na siyang ikinasal, bagay na muntik ng maging dahilan para barilin siya ni Jane. Patuloy silang binabaril at sinusubukang lusubin ng mga kalaban, pero nagtagumpay ang mag-asawa na makaiwas. Gumamit si Jane ng matinding driving skills para iwasan at tanggalin ang mga humahabol. Pumunta sila kay Eddie na nagbabala sa kanila, pareho nang gustong patayin sila ng kani-kanilang kumpanya. Maliban na lang kung makahanap sila ng mas malaking target na ibibigay kapalit ng kanilang buhay, yari sila. Nakakalap ng impormasyon si Jane tungkol kay The Tank at kung saan ito nakakulong. Kaya napagpasyahan nilang dakpin ito at i-turn over para mawala ang atensyon sa kanila. Si Jane ang nasa surveillance habang si John ang sumalakay. Pinasok ni John ang gusali, pinatay ang lahat ng mga gwardiya at binitbit palabas si Tank mula sa selda nito. Dinala nila ito sa isang motel at sinimulang interogahin kung bakit gusto silang ipapatay ng kanilang mga amo. Ibinunyag ni Tank na nalaman ng kanilang mga kumpanya ang tungkol sa kasal nila at ginamit siya bilang pain para pagpatayin ang dalawa. Inamin din niya na may tracker siya sa katawan. Biglang napaligiran ang motel ng mga helicopter at armadong kalaban. Sumugod sila sa loob ng kwarto pero si Tank lang ang nandoon. Sina John at Jane ay nakatakas na sa ilalim ng lupa, nagtatago sa mga sewer. Gusto nang tumakas ni Jane pero sinabi ni John na kailangan na nilang tapusin ito ng tuluyan. Tumakbo sila patungo sa isang mall at pinasok ito. Habang naghahanap ng mga armas ang mga kalaban at napansin ang sirang pinto, sina John at Jane ay nakapagtago na at nakapagpalit ng damit. Handa na para sa susunod na laban. Tahimik na pinalilibutan ng mga armadong kalaban ang lugar. Si Jane, walang sinasabi, agad na humugot ng kutsilyo mula sa kanyang card case at nagsimulang maghagis ng mga ito. Tuluyang pinatay ang unang grupo ng kalaban. Ngunit biglang umulan ng bala, pinapaligiran na sila. Tinamaan si Jane at agad na tumakbo si John para buhatin siya. Sunod-sunod ang tama nila ng bala hanggang sa mahulog sila sa isang maliit na kubo. Pero laking gulat ng mga kalaban, nakasuot pala sila ng body armor. Sumilip sila sa labas at nakitang pinalilibutan na talaga sila. Kaya't humawak sila ng mga armas
at nagdesisyong lumaban ng magkasama hanggang sa dulo. Lumabas silang sabay, walang takot, habang pinapaulanan ng bala ang mga kalaban. Umiwas sila sa mga rocket launcher at pinasabog ang bawat galaw ng mga kalaban. Mabuti na lang, hindi mga bihasang assassin ang kalaban nila, walang tama sa ulo. Matapos ang brutal na labanan, tuluyan nilang nalipol ang lahat ng kalaban. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik sila sa couples therapy, pero ngayon, mas matatag na ang kanilang pagsasama. At proud nilang inanunsyo na okay na uli ang kanilang love life. At dito, nagtatapos ang ating pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan. Kung gusto mo ng ganitong mga kwento, please subscribe and like my video for more recaps. Hanggang sa muli, paalam.